Oras na para sa laban ni Ash at Winona. Umakyat ang mga elevator sa tuktok ng mga kolom. Bago ang laban, lumuhod si Winona at nanalangin sa kalangitan na bigyan ng kanyang Pokemon ng lakas na lupigin ng malalakas na hangin. Bilang kanyang unang Pokemon, inilabas ni Winona si Altaria, habang umaasa naman si Brock na hindi magpapaloko si Ash sa kagandahan ng Altaria. Inilabas ni Ash si Grovyle, na ikinagulat ng lahat. Nagsimulang mag-dive pababa si Altaria, kaya gumamit si Grovyle ng Bullet Seed bilang pangontra. Umiwas si Altaria at tinangkang umatake gamit ang Peck, kaya tumalon si Grovyle, ngunit natuka pa rin ito ni Altaria. Gagamitin sana muli ni Altaria ang kanyang atake, ngunit dahil sa bilis ni Grovyle ay nakaiwas ito. Hingal na hingal si Grovyle at habang humahanga si Winona, ipinaalala niya kay Ash na ang pagiging depensibo ay hindi maghahatid sa kanya sa tagumpay. Naligaw ang Team Rocket habang sinusundan ang daan patungo sa battlefield. Binigyan sila ni Meowth ng ilang rod habang sinasabi na may nakabaong kayamanan sa ilalim ng gym. Sinabi ni Meowth na ang mga rod na ito ay pasasayawin sila patungo sa kayamanan, kaya natuwa sina Jessie at James at literal na sumayaw pero pinagbubugbog sila ni Meowth. Nag-aalinlangan sina James at Jessie, ngunit nagbago ang kanilang isip nang makitang umikot ang mga rod. Kinuha ni na Jessie at James ang mga rod at tumakbo sa direksyon na itinuturo nito, na ikinainis ni Meowth dahil basta na lang kinuha ng dalawa ang mga rod sa kanya. Gumamit si Altaria ng Dragon Breath na nakapinsala kay Grovyle. Inulit ni Altaria ang atake, ngunit naiwasan na ni Grovyle ang mga atake. Inatake ni Grovyle si Altaria gamit ang Bullet Seed, bagaman umakyat sa itaas si Altaria at umatake gamit ang Dragon Breath. Nakaiwas si Grovyle, tumalon, at gumamit ng Leaf Blade na nagpabagsak kay Altaria sa lupa. Natalo si Altaria, habang ipinaliwanag ni Brock na naghihintay lang si Ash ng pagkakataon para kay Grovyle na makakuha ng isang malinis na patama, habang natutuwa naman si May na malamang may plano si Ash. Humanga si Winona at kinumpirmang nagsisimula pa lamang ang laban na ito, habang inilalabas niya si Pelipper. Ibinalik ni Ash si Grovyle at inilabas si Pikachu, habang ipinunto naman ni Max na may malaking disadvantage si Pelipper laban kay Pikachu. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt habang si Pelipper naman ay Steel Wing. Idinikit ni Pelipper ang kanyang pakpak sa lupa, kaya walang pinsalang na idulot sa kanya ang Thunderbolt. Naglalakad-lakad ang Team Rocket sa ilalim ng battlefield at nakitang tumutok ang mga rod sa itaas nila. Nagpakawala ng kuryente ang isang kolom na tumama sa Team Rocket na siyang nagpatalsik sa kanila sa tabi ng battlefield. Nang makitang nakikipaglaban si Pikachu, bumalik ang Team Rocket sa kanilang orihinal na planong nakawin si Pikachu. Sumugod sila patungo kay Pikachu, ngunit tinamaan sila ng atake ni Pikachu at tumalsik palayo, bagaman nakita ni Jessie na nakatutok kay Pikachu ang rod kaya nasabi nito na si Pikachu nga ang kayamanan. Gumamit si Pelipper ng Quick Attack habang ang kanyang pakpak ay nasa lupa at pininsala si Pikachu. Napagtanto ni Brock na ang Steel Wing ni Pelipper sa lupa ay nagpapawalang bisa sa mga electric attack. Gumamit si Pikachu ng Quick Attack, ngunit pinigilan ito ng Hydro Pump ni Pelipper. Naitulak si Pikachu, ngunit napansin ni Ash na naalis ang pakpak ni Pelipper mula sa lupa. Gumamit si Pikachu ng Thunder na nagpabagsak kay Pelipper, ngunit dahil sa labis na pagkapagod ay natalo rin si Pikachu. Nasa mahirap na sitwasyon si Ash, ngunit nangako itong hindi siya susuko. Sinabi ni Winona na mahal ng kalangitan ang mga katulad nilang may pangarap na maabot ang kalangitan, kaya nasabi tuloy ni Ash na hindi niya alam na pwede ka palang mahalin ng langit. Inilabas ni Winona ang isang shiny swallow at inilabas naman ni Ash si Grovyle upang tapatan ang bilis nito. Inatake ni Grovyle ng Leaf Blade ang shiny swallow. Gumamit ang shiny swallow ng Aerial Ace, kaya tumalon si Grovyle at gumamit ng Leaf Blade, ngunit umiwas ang swallow at itinulak si Grovyle gamit ang tuka, pagkatapos ay ibinagsak sa lupa, na agad na nagpatalo kay Grovyle. Ipinaliwanag ni Max kay May na ang Pokemon na gumagamit ng Aerial Ace ay umiikot sa kalaban, naglalaho ng panandalian at nagpapakawala ng atake, na nagiging dahilan upang maging halos imposibleng madepensahan ito. Ibinalik ni Ash si Grovyle at inilabas ang kanyang sariling swelo. Nagpasya si Ash na ialay ang laban na ito sa kalangitan, at sinabing mananalo siya para sa kanyang susunod na badge. Natuwa si Winona sa kumpiyansa ni Ash at upang paigtingin ang laban, dinala ng mga elevator sina Ash at Winona sa mas mataas na lugar. Ipinaliwanag ni Brock na kahit mas nakikita ng mga trainer ang kanilang mga flying Pokemon sa mataas na battlefield, ang hangin ay maaaring makaapekto sa trainer at sa Pokemon. Gumamit ang swallow ni Ash ng wing attack, bagaman nagbabala si Brock na maling atake ang kanyang ginagamit. Sinalubong ng shiny swallow ang wing attack, at dahil sa impact ng atake, nawala ng balanse at nagsimulang bumagsak ang swallow ni Ash. Habang bumabagsak ang swallow ni Ash ay tinuktukan ito ng shiny swallow, na nakasakit dito.
Bago pa man ito tumama sa lupa, nakuha ng swelo ni Ash ang balanse nito at bumalik sa himpapawid, habang kumakalat ang alikabok sa paligid. Gumamit ang shiny swelo ng hyper beam, ngunit sumablay ito. Inulit ng shiny swelo ang kanyang atake at tumama na ito sa swelo ni Ash. Nagpakawala ng isa pang atake ang shiny swelo, ngunit umiwas ang swelo ni Ash at gumamit ng quick attack, ngunit gumamit ang shiny swelo ng aerial ace para makaiwas sa atake at mapinsala ang swelo ni Ash. Nagulat si May dahil buong akala niya ay isang atake lang ang aerial ace, habang napakomento naman si Max na ginagamit rin ito ni Winona para sa depensa. Sinundan ng shiny swelo ang swelo ni Ash, kaya lumipad ito ng buong bilis para maiwanan ang shiny swelo. Nag-isip si Ash kung paano makukontra ang aerial ace, at napatingin siya sa alikabok sa lupa na nililipad ng hangin kaya naalala niya noong nagawa din ito ng kanyang swelo. Humanga si Winona sa kung paano si Ash nakarating sa sandaling ito, ngunit sinabi niya na dapat nang magtapos ang laban na ito, habang inuutusan niya ang shiny swelo na gumamit ng hyper beam. Ayaw makita ni na Pikachu, May, at Max ang susunod na mangyayari, ngunit inutusan ni Ash ang kanyang swelo na gumamit ng quick attack at mag-dive pababa. Sumablay ang shiny swelo at hinabol ang swelo ni Ash. Gumamit ang shiny swelo ng aerial ace at gumamit naman ang swelo ni Ash ng wing attack sa lupa. Ang alikabok ay nagpahintulot sa lahat na makita ang shiny swelo na gumagamit ng atake. Gumamit ang swelo ni Ash ng wing attack na tumalo sa shiny swelo. Natuwa ang mga kaibigan ni Ash na nagawa ni Ash na mapigilan ang ataking aerial ace at agad na tinalo ang swelo ni Winona. Sa pagtatapos ng araw, ibinigay ni Winona kay Ash ang feather badge. Our feather bed! Sinabi ni Winona na napahanga siya ng estratehiyang binuo ni Ash at nakita niyang nagtitiwala ng husto si Ash sa kanyang Pokemon. Tinanong ni Winona si Ash kung kamusta ang lumipad sa kalangitan, kaya sumagot si Ash ng napakasaya. Masaya si Ash dahil napanalunan niya ang feather badge at tinangka niyang hikayatin ang lahat na pumunta sa susunod na lungsod, ngunit nagtanong si Max kung anong bayan ito. Tinanong ni Ash si Brock kung nasaan ang susunod na gym, kaya sinabi ni Brock na ito ay nasa Moss Deep City. Maaari silang sumakay ng barko mula sa Lily Cove City patungo roon, na ikinatuwa ni May dahil muli nilang bibisitahin ang karagatan. Habang naglalakad, nakakita sila ng isang lalaking pilit na itinutulak ang isang kamerap sa tubig. Nag-alok ang mga bida na tulungan siyang may akyat ang kamerap sa pampang. Sa tulong ni na Torkoal at Bulbasaur, nagtagumpay ang mga bida na may akyat ang kamerap sa pampang. Ang lalaki, na nagngangalang Elijah, ay nagpasalamat sa kanila para sa tulong. Nagtaka si Max kung ano ang kagamitang dala niya, kaya sinabi ni Elijah na ito ay kagamitang pangpelikula. Ipinaliwanag ni Elijah na ipinapalabas niya ang mga pelikula sa mga lokal na naninirahan sa mga bahaging ito, na mahilig sa mga pelikula ngunit walang pagkakataong makapanood dahil walang sinihan sa lugar. Ang pinakabagong pelikula na ipapakita niya ay Puzzle and Minun and the Princess Rescue. Sinabi niya na ipapalabas ito bukas ng gabi, kaya binalak ng mga bida na panoorin ang pelikula dahil papunta rin sila sa parehong direksyon. Ang Team Rocket ay nag-espiya mula sa kanilang balon, pinaplanong nakawin si Pikachu at ang Camerap. Pinakalma ni Chimeco si James gamit ang boses nito, bagaman naiirita na si Jessie sa tinig ni Chimeco. Ipinulupot ni Chimeco ang buntot nito kay James, kaya ibinalik na ito ni James sa Pokeball nito. Nakita ni Meowth ang kagamitang pangpelikula at iminungkahi niyang nakawin nila ito para mapanood ng kanilang boss ang paborito nitong pelikula sa malaking screen. Nang kumontra si James, sinabi ni Meowth na pwede rin namang ang Camerap na lang ang nakawin nila para may masakyan ang kanilang boss, pero sinabi ni James na sa sports car gustong sumakay ng kanilang boss at nagtalo sila. Sumingit si Jessie at sinabing bakit hindi na lang nila parehong nakawin ang kagamitan at ang Camerap. Nakarating ang grupo sa tulay, at nakitang sira ito. Sinundan nila ang ilog at nakita ang pinakamakitid na bahagi nito. Bagaman malakas ang agos, hindi nakalimutan ni Elijah na nakatawid sila kanina sa ilog, kaya tiwala siyang kaya rin nilang tawirin ito. Nagsimula silang maglakad patungo rito, ngunit nahulog sila sa isang hukay. Lumitaw ang Team Rocket na umaming sila ang nagputol sa tulay upang matrap ang mga bida doon. Kinuha ng Team Rocket ang Camerap, pero inilabas ni Ash si Corphish na pumutol sa tali at nagpatalsik sa Team Rocket gamit ang bubble beam. Habang nagpapatuloy ang mga bida, sinabi ni May, bilang reporter, na pinoprotektahan nila ang Camerap, ang kanilang mahalagang kargamento, habang sila ay patuloy na naglalakbay. Nakakita si May ng ilang mga batong nahuhulog at hinila siya ni Max bago pa sila matabunan. Inamin ni Elijah na umaasa siyang makakarating sa nayon pagsapit ng gabi, ngunit ngayon ay mukhang hindi na yun mangyayari. Napagdesisyon na ng lahat na mag-camp out at pinuri ni Elijah si Brock para sa pagkaing inihanda nito. Sinabi ni Elijah na mapalad siya dahil kadalasan ay nahuhulog siya sa bangin o hinahabol ng mga toros o iba pa.
Nararamdaman ni Elijah na obligasyon niyang magpalabas ng mga pelikula para sa mga tao, kahit na hindi siya binabayaran. Isang taon na ang nakalilipas, nakatanggap siya ng sulat mula sa isang batang babae na nagngangalang Mariah, na nagpuri sa pelikulang napanood niya, kaya gusto ni Mariah na bumalik si Elijah dala ang isang bagong pelikula. Pagkatapos basahin ang sulat, binigyang diin ni Elijah kung gaano kahalaga sa kanya ang magpalabas ng mga pelikula, dahil ito ay isang espesyal na sandali upang mapanood ang pelikula sa isang malaking screen, sa halip na sa telebisyon lamang. Naalala ni Ash ang pelikulang napanood niya bago siya magsimula sa kanyang paglalakbay. Ang pelikula ay tungkol sa isang trainer gaya ni Ash, isang Pikachu, at isang gutom na Clefairy. Nakakita ang Clefairy ng isang Teddy Ursa na kumakain ng hamburger, at kinain niya ang hamburger nito. Umiyak ang Teddy Ursa, kaya binanata ng magulang nitong Ursa ring ang Clefairy, na ikinatawa ni Ash. Naalala rin ni Brock na nakapanood siya ng pelikula. Ito ay tungkol sa dalawang sheriff, si Snorlax at Machoke, sa Middle West. Naglalaban sina Snorlax at Machoke para sa dangal ni Azurill. Parehong nagpakawala ng water gun ang mga Pokemon gamit ang kanilang mga Remoraid. Natangay ang sombrero ni Snorlax, ngunit natalo ang Machoke. Naalala rin ni Max ang pelikulang napanood niya kung saan ang mga alien ay kinuha si Meowth at pinalaki. Ang Marshtomp Air Force ay ipinadala kasama ang Pichu Brothers upang harapin si Meowth, ngunit walang epekto ang kanilang mga atake. Ang Marshtomp ay isang bayani mula sa ibang planeta, kaya pinalaki nito ang kanyang sarili, kasing laki ni Meowth, at tinalo ito. Naalala rin ni May ang kanyang paboritong pelikula, kung saan ang Nato at Zoto ay naglalakbay sa isang spaceship na mukhang barko sa Milky Way, at nagmamahalan. Isang ice asteroid ang bumangga, sumira sa spaceship na mukhang barko, at nagpahiwalay sa magkasintahan, habang si Zoto ay nahulog sa kawalan. Inalala ng mga bida ang mga bagay na ginagawa nila sa tuwing manunood sila ng pelikula kasama ang mga taong mahal nila. Sinabi ni Elijah na maging ang mga nangyayari bago o pagkatapos ng mga pelikula ay nagiging alaala rin. Tinanong ni Ash kung ano ang plot ng pelikulang Puzzle and Minot na ipapalabas ni Elijah, kaya nagsimula siyang magkwento. Ang pelikula ay ipinapalabas ng may narrator, kaya lalong naging interesado si Max na panoorin ito. Hiniling ni May kay Ash na manatili muna sila sa bayan upang makapanood ng pelikula at pumayag naman ito. Kinabukasan, naglakbay sila at narating ang bayan sa pamamagitan ng ibang ruta. Sinalubong ng mga taga-nayon si Elijah at ang mga kabataan ay dumating upang malaman kung anong bagong pelikula ang dala ni Elijah. Dumating din si Mariah, na excited na mapanood ang pelikula. Inihanda ni na Brock at Ash ang sinihan kung saan ipapalabas ang pelikula. Sa gabi, maraming taga-nayon ang nagtipon, habang si Max naman ay kumakain ng popcorn, na sinabi pang dapat talaga ay may popcorn kapag nanonood ng pelikula. Pinatay ang mga ilaw at nagsimulang ipakita ang pelikula. Nagpatugtog si Elijah ng radyo, kung saan narinig ang narrator at ang sound effects. Sina Puzzle at Minot ay mapayapang naninirahan sa isang kagubatan hanggang sa mabihag ang prinsesang si Kirlia ng isang explode. Sina Puzzle at Minot ay agad na kumilos upang iligtas siya, ngunit nabangga sila sa isang bato. Nakatagpo sila ng isang Armoldo at nakipaglaban dito, ngunit tumigil ang pelikula. Lumitaw ang Team Rocket, na sumira sa panonood ng lahat. Inilabas ni Jessie si Suviper at inutusan itong gumamit ng haze. Umalis sila, dala ang kagamitang pangpelikula. Sina Elijah, May, Ash, at Max ay umalis upang hanapin sila habang si Brock ay napilitang libangin ng mga taga-nayon. Kumanta at sumayaw si Brock kasama ang Lombre na nagbigay aliw sa mga bata. Nakita ni Max ang dulo ng film ng pelikula na nakalapag sa isang daan, kaya sinundan nila ito para mahanap ang projector. Itinulak ni Meowth at James ang kariton na may projector, ngunit nakita ni Jessie na nakalawit ang film ng pelikula, kaya binalikan nila ito upang irolyo. Nang maglaon, naharang ng mga bida ang Team Rocket. Naglabas si Jessie ng Suviper at si Ash naman ng kanyang Grovyle. Sinubukan ni Suviper na gumamit ng bite, ngunit umiwas si Grovyle at inatake ito ng bullet seed at pinatalsik ang Team Rocket gamit ang quick attack. Nasalo ni Max ang film ng pelikula. Napagod na si Brock at hindi na natutuwa sa kanya ang mga taga-nayon dahil isang kanta lang ang alam niya. Sa kabutihang palad, dumating na sina Max, May, Elijah, at Ash dala ang film ng pelikula at ang projector. Nagpatuloy ang pelikula, sina Puzzle at Minot ay makikipaglaban na sa Armoldo, pero dumating si Pikachu, na tumulong sa kanila. Dahil dito, namula ang Pikachu ni Ash at maging ang Team Rocket ay nanood na rin ng pelikula. Sinabi ni James na dapat na silang magnakaw, ngunit binaliwala siya ni na Jessie at Meowth at nagpatuloy lang sa panunood. Hinarap nila ang explode at iniligtas ang prinsesang si Kirlia, pagkatapos ay bumalik na sa kagubatan kung saan sila namuhay ng masaya at matiwasay magpakailanman. Nagsimulang pumalakpak ang lahat sa pelikula.
Nang maglaon, umiiyak sina Jessie at Meowth dahil naantig sila sa magandang wakas ng pelikula, kaya nasabi tuloy ni James na paano pa kaya kung makapanood sila ng malungkot na wakas.